Sa ika-66 na araw na bakbakan sa Marawi, umabot na po sa 114 ang bilang ng mga tropa ng gobyerno na nasawi. Hindi pa rin pinapayagang makauwi ang mga bakwit sa Marawi maliban na lang yung mga mula sa karatig bayan ng Marawi malapit po sa Lake Lanao. Nakatutok si Rafi Tima. Inabutan ko ang grupong ito ng mga sibilyan na nagmamadaling maghakot ng kanilang gamit sa safe zone, hindi kalayuan mula sa Kapitolyo. Kabilang sila sa halos 300 bakwit na binigyan ng pass ng militar para makabalik sa kanilang mga bahay sa safe zone kada araw. Ngayon nyo lang po napasok tong bahay nyo? Ngayon lang? Oo. First time nga namin yan. Pero nakakalat na yung gamit? Oo. Buo pa naman, buo pa. Walang nabawas. Hindi ko alam. May mga nawala, nakakalat. Ayaw namang sabihin ng residenteng ito kung may nawala siyang pera at alahas. Masaya na raw siyang hindi natangay ang motor na ito na binabayaran pa. Sabi ng militar, hindi pa pwedeng bumalik ng permanente ang mga residente ng Marawi. Pwera na lang yung mga bakwit na nakatira sa mga kalapit bayan na nakapalibot sa Lake Lanao. The local government will just coordinate with us para sa safe conduct pass nila. Sa pagpapatuloy ng bakbakan, 114 na ang patay sa tropa ng gobyerno. Ang huli 5 nadagdag, nadali umano ng IED. Humarap naman sa media kaninang isa sa 3 general na kasama ng mga tropa sa loob ng main battle area. Si Brigadier General Macario nakapag-rescue pa ng isang sugatang sundalo. Yung moral ng tropa natin mataas. Nararamdaman nila na hindi lang, lagi kasing kunikwento, napagkwentuhan na private lang, tinginte lang yung nasa loob. Hindi yung totoo. Ayon sa general, bukod sa pagiging human shield, ginawa din umanong decoy ng Mountie ISIS ang kanilang mga bihag sa pamamagitan ng pagpapasuot sa kanila ng uniforme. Si Lieutenant Geraldo Alvarez galing din sa battlefield. 5 araw daw silang naipit sa loob matapos pasabugin ng kanilang armored vehicle. Sa mga unang linggo ng bakbakan, organisado umano ang kalaban. Akala ko reinforcement pala nila yung nanggagaling doon sa may north portion ng mga naka-helmet, nanggagaling doon sa may sa may Lanao Lake, so doon sila nanggagaling. So sila yung nadadagdagan. 4 ang patay sa kanyang mga tauhan. Pero nagawa daw nilang dumipensa laban sa mahigit 100 terorista. Dahil dito, inirekomenda siyang gawaran ng Medal of Valor. Yung mga may tamang mata, hindi na sila makaano. So bali in-aim ko lang muna yung mga baril nila, tapos kakalabitin na lang, gamitin na lang yung sense of hearing nyo, sabi ko that time. Kahit wala sa frontline, malaki rin ang papel ng mga sundalong ito na nakatalaga sa high-tech mobile kitchen na donasyon ng South Korea. Sila ang nagpapakain sa libu-libong sundalong nasa main battle area. Dahil automated ang gamit, kaya daw nilang lutuin ng sabay-sabay ang 3 kaban ng bigas. Yung 5 hanggang 10 personnel ang nagpapakain basically sa libu-libong sundalo. Oo sir, kaya sir. Kayang pakainin yung mga maraming tropa. Kahit 10 lang kami pwede. Mula sa Marawi City, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.